Nagkaroon ng palitan ng maanghang na salita sa Senado matapos ang desisyon ni Senate President Chis Escudero na palayain si Ambassador Marcos Lacanilao mula sa contempt order na ipinato ng Senate Committee on Foreign Relations na pinamumunuan ni Senadora Amy Marcos. Mariing tinutulan ni Marcos ang hakbang, tinawag itong insulto sa Senado at pagyurak sa kredibilidad ng mga komite, sabay giit na ang Senado ay dapat pinamumunuan ng prinsipyo, hindi kapritsyo. Ayon naman kay Escudero, ang pagpapalaya kay Lacanilao ay pagsunod sa due process at hindi dapat gamitin ang contempt bilang pananakot. Bagamat naglabas siya ng show cause order, iginiit ni Marcos na huli na ang lahat, at ang naging aksyon ay nagpapakita ng kahinaang paninindigan ng Senado. Nagbabadya ang lalim ng hidwaan, isa para sa proseso, isa para sa prinsipyo. Ano po ang nangyari kahapon? Bakit po? Hindi na po natin iisa-isahin. Kung gusto nyo pong maisa-isa, yung kagabi po, maganda yung pagkakadiskusyon ko dun. Dito na lang po tayo, bakit na-contempt? No? Okay. Kasi hindi natin pwedeng ulitin yung naganap kahapon. Ito po ang sabi ni Amy Marcos. Kinontempt, di ba? O, ito ang opisyal na pahayag ni Senator Amy Marcos. Ano nangyari? Kasi may mga nagsasabi, di ba nag-executive privilege. Doon pa lang, sinasabi ko na sa mga nagko-comment, hindi, kinontempt na nga, na-contempt na nga sila Lacanilao. So, ang ina-expect natin, nakakulong sila Lacanilao, di ba? Kasi kinontempt eh. Dahil sanay po tayo sa Kongreso na kinokontempt, makukulong sa Kongreso. Buong akala natin, contempt, putya, ilang oras pa lang ang lumipas. May nag-message na sa akin. May message tong sa Inquirer na to. Na pinalaya na sila Lacanilao. Ito po ang sinabi. Marcos office claims that Senate President Chis Escudero refused to sign the contempt order requested by Senate panel on the foreign relations. So hindi po pinirmahan ni Escudero yun pong contempt order. Ito sabi po ni Amy Marcos to. Ambassador Marcos Lacanilao has now been released despite being cited in contempt for lying and giving misleading statements on the arrest of former President Rodrigo Duterte. Ano po yung grabing pagsisinungaling? Tinatanong po siya. Ang sagot mo rito, do not know. Ano po yung tanong? Kasi yung pinirmahan niya, do not know daw. Ang tinatanong kung alam mo ba, kung nabigyan ba o naharap ba sa korte? Naharap ba sa korte si Tatay Digong sa Pilipinas? Yun yung tanong. O more or less, ganun yung tanong. Ang sagot niya, do not know. Hindi ko po alam. So, tinanong siya nila ba to? Ano to sagot mo? Hindi mo alam? Hindi mo alam na ikaw ay, mula nung, sa tube pa lang kasama na siya eh. Ibig sabihin, hindi niya iniwan. Nakita po natin, ang buong operasyon na yun, ang pinaka-head ng operasyon na yun, yung magtitiyak na mapupunta sa Hague si Pangulong Duterte, sila Lacanilao. Siya po yung pinaka. At mabago-bago po ang kanyang designated siya. Hindi nila maipaliwanag yun, pero tsaka na yan sa ibang pagkakataon na. So, inulit-ulit ni Bato, ayaw namin i-contempt ka pero magsabi ka ng totoo. Ikaw ba, hindi mo nakita? Kasi kung nilagay niyang hindi, ang nilagay niya kasi hindi niya alam eh. Hindi niya alam kung nadala sa korte o hindi. Simple lang po, hindi po nadala sa korte dahil dinala na nga nila sa di ba? Pinasakay na nga sa eroplano. So nagsisinungaling, napatunayan na nagsisinungaling. Hindi naman tayo mga loko-loko. Hindi naman po tayo tanga. Na alam mo na nga, kayo magkasama ni Duterte. Maghapon magdamag. Tapos sasabihin mo na hindi mo alam. Tsaka ang dami niya po, no? Meron siyang passport na dala, meron siyang bagay. Okay. Tuloy natin. As expected, Escudero refused to sign the contempt order, just like he refused to sign the subpoenas. This time, he went even further. Sabi po to ni Marcos, he ordered Lacanilao's release in spite of the ambassador's blatant and repeated lies before the Senate. Bagamat nagsisinungaling harap-harapan, sila Lacanilao ay inorderan pa po
ni Chis Escudero na palayain sa contempt. Hindi ko po maintindihan, di ba? Bakit mo palalayain yung kinontempt ng senador mo? Ikaw ang Senate President eh. Ibig sabihin, hindi po to katulad ng mga pagkukontempt ni Paduano na hindi kursunada yung sagot. Ito po, siguradong sigurado si Bato. Siguradong sigurado si Aimee Marcos. Siguradong sigurado po kaming nanonood na nagsisinungaling sila Kanilaw. Kaya po siya kinontempt. Tapos, o-orderan mo, hindi mo na nga pinirmahan yung contempt, o-orderan mo pa na palayain. Kaya nga ang tanong ko ano ba ginagampanan mo? Maging tuta ng kung sino man yung gusto mong ng amo mo? O maging Senate President, maging leader ng Senado? Willing kang ipahiya yung mga senador? Bakit pa kayo naghihiring? Kung pwede na, ano ang mensaheng pinalalabas mo? Pwede kayong magsinungaling sa Senado. Basta kadikit ko kayo, kadikit kayo ng amo ko. Yun yung gustong palabasin mo, Chis eh. Sa ginagawa mo, Chis, ang gusto mong iparating sa mga Pilipino, pwedeng magsinungaling sa Senado, basta dikit sa amo ko. Kung sino yung amo mo, Chis, hindi kami ang amo mo. Hindi ang mga Pilipino ang amo mo. May amo ka. Kasi ang mga Pilipinong nakapanood, kitang-kitang nagsisinungaling. At karapat dapat i-contempt. Alam nyo yung ayaw nilang i-contempt, nananawagan kami. Habang nanonood, sana i-contempt na, sana i-contempt, sana i-contempt. Sumagot po si Chis Escudero. Double talk na naman. Alam mo, Chis, hindi naman kami bobo eh. No? Eto po bear with me lang po, kinakailangan kong basahin to lahat kahit medyo mahaba. Okay. Ambassador Lacanilaw was ordered detained without the requisite approval and due process. Hindi pa ba due process yun? Nakita po namin na due process. Nagsabi po, meron pong senador na nag-cite ng contempt si Bato at inaprubahan po ng chairman. Ano pa po ba ang due process doon? Hindi po siya sinabihan na hindi ko kursunada yung sagot mo, nagsisinungaling ka. Binigyan po siya ng maraming pagkakataon. Okay. Tuloy po natin. No less than Chief Sigismundo has sufficiently, kasi nag-English ka na malalim, Congress pointed out that in his concurring opinion in the own case that witnesses accused by Congress of giving false or evasive testimony must be accorded stricter due process requirements, none of which was apparently accorded to Ambassador Lacanilaw before he was ordered detained. Alam mo, Chis Escudero, ang tagal po niya nagsisinungaling. Paulit-ulit po siya nagsisinungaling. Yan po yung basis kaya siya kinontempt. Ang pinapahiya mo, sinasabi mo ngayon, yung mga senador na nag-contempt sa kanya ay walang basis. Meron, napanood po namin. Okay. In order to comply with the requisites of due process, I'm issuing a show cause order today for Ambassador Lacanilaw. So mag-showcase order daw siya to explain within 5 days why he should not be cited in contempt. Okay, bida-bida ka pa ngayon, no? Bida ka pa ngayon na bibigyan mo siya ng cause order. Pero nagsisinungaling siya sa mga senador na naroon. Binabaliwala niya yung mga tanong na importante, okay lang sa iyo. Mapahiya si Bato, mapahiya si Senator Aimee. Sa tingin mo sila lumalabag? Tuloy natin. The public we serve can rest assured that I will review the committee proceedings. Tindi mo. Hindi ka pala nanonood. I-review mo, hindi ka ba nanood? Dapat nanood ka. Importante to eh. As Senate President, dapat nanood ka. May schedule ba pakilay mo? Kinikilayan ka ba nung panahon na yan? All members of Senate are fully aware that under the rules of Senate, the power of committee chairperson to order the arrest of detention of any resource person cited in contempt is subject to the approval of Senate President. Ikaw nga yun eh. Ano po ang mali? Kung inapprove mo yun, contempt sila Kanilaw. Hindi mo nga inapprove. Inaamin mo ngayon na hindi mo inapprove. This safeguard exists, etc., etc. For reasons unknown, Senator Aimee appears to have disregarded this long. Anong dinisregard niya? Ikaw nga yun eh. Ikaw ang hindi nag-approve. Si Aimee pa. Kinontempt nila. Gusto mo ba na nagsisinungaling yung witness?
Anong gusto mo? Nagsisinungaling? Ay, teka lang po Mr. President, Senate President, punta ka lang po dito at iko-contempt namin to eh. Pero kinakailangan mong i-approve. Pwede ko po ba? Ano yung ganun ba gusto mo? Hindi namin nakita yan sa Congress. Sa Congress, ginagalang at least ng leader nila, ginagalang yung nagko-contempt. Ikaw, binastos mo yung mga nagko-contempt. Eto pa. Ang katapusan. For the record, I did not refuse to sign the contempt order. Imagine, niloloko mo kami. Di pakita mo na pinirmahan mo. Ito po yung double talk eh. For the record, I did not refuse to sign the contempt order. You did not refuse? What does that mean? It means that you signed the order. Kasi sabi niya, hindi niya raw po nirefuse yung pag-sign ng contempt. O di ibig sabihin, nag-sign ka ba sa contempt o hindi? Of Ambassador Marcos Lacanilao, Senator Marcos released her statement and flaunted to the media her signed arrest and detention order even before I could see, much less receive a copy of it. Kami binobola mo eh. No? Naniniwala kami kay Amy Marcos this time. Bakit? Nakita namin, inorderan niya ng contempt. Tapos pinapakita mo, sabi niya, pinapakita. Sasabihin mo, I did not refuse to sign the contempt order. O di ibig sabihin, kung hindi mo siya na-refuse, pinirmahan mo siya. Di, bakit nakalaya sila Kanilaw? Tama na yung mga double talk na yan. Sawang-sawa na kami sa mga double talk nyo. Pareho kayo ng amo mo. ICC has no jurisdiction to the Philippines. No jurisdiction pero nakakulong si Tatay Digong sa ICC. Sinabi na nga ng ICC, sabi ng ICC, nagpapasalamat siya sa kooperasyon ng Pilipinas. Kanina nakapag-cooperate. Kaya kitang-kita yung pambobola nyo eh. For the record, sabi niya, for the record, I did not refuse to sign the contempt. Hindi mo pala ni-refuse eh. Di ipakita mo na sinain mo, asan? Kung sinain mo yun, dalawa lang po yan. Refuse or not, or sinain mo. Yung mga tokis na ganyan na sinasaksak nyo sa lalamunan namin, yan yung nakakabwisit. Bakit hindi ka matulad kay Tore? At least si Tore inaamin niya. Alam ko yung ginawa nyo kay Tore. Ang gusto nilang gawin kay Tore, ilalaglag nyo, di ba? Inunahan kayo. Ni Tore, yan ang nangyari. Opinion ko lang yan. Kasi inunahan ko na yung talk mo. Opinion mo lang yan. Opo. Lahat po to opinion ko. Kaya nga may nanonood dito dahil may opinion ako Hindi naman po to yung vlogger na panoorin po natin yung naganap. Yan. Pinanood na. Komentarista. Correct. Kitang-kita naman, Sinabi ni Bato. Ang dami pong instance. Pag sila Kanilaw, natataranta na sa sagot, magsasalita si Boying. Pag nasusukol si Tore, nagsalita ba si Boying? Hindi. Siguro si Tore, mukhang matalino naman. Teka muna, bakit ganun ang panyanyari? Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay Betty McGay, hindi nakipagtulungan pero kitang-kita ang mga resulta sa mga pinaggagawa nila. Sobra sinungaling lalo na itong si Rem Ula. Pahayag naman ni Johanna Robino, darating ang panahon na lalabas ang katotohanan and that's what FPRRD is saying, a day of reckoning. At ito naman ang saloobin mula sa ating kababayan na si Conti Kaman, what can you expect from an honorable senator moonlighting as FL waiter? Mga kababayan, feel free to comment below para maglabas ng saloobin sa balitang ito.